Magandang araw mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan. Araw po tayo ngayon ng Sabado, April 11th, 2026. Tayo po'y magre-record ng ating podcast dito sa ating YouTube channel, and then afterwards, we'll upload this sa ating TikTok. Pansamantala pong nawawala ang ating Facebook. Alas hope na yung boses ng Malayang Makabayang Mamamayan na page po natin ay nandyan pa rin, pero hindi po natin ma-access ang ating Facebook sa ngayon. Marami pong mga anti-DDS pages, anti-DDS profiles sa Facebook na talagang na-take down. I'll just hope that I can restore within the day or next 2 days ang ating Facebook, mga kaboses. Nakikita po natin na meron talagang trend na lahat ng mga anti-DDS na mga Facebook pages and even sa YouTube channels ay talaga namang merong orchestrated attempt. Talagang tinatrabaho po nila na i-take down ang mga anti-DDS na Facebook pages dahil alam po nila na nasisira ang image ng pangalawang Pangulo at lumalabas na ang totoong imahe, ang totoong kaanyuhan, totoong katauhan ng naturang tao. Kaya double time, triple time, quadruple time ang mga trolls, ang mga DDS trolls, mga kaboses. Talagang tinatrabaho po nila ang mga anti-DDS pages upang sa ganon ay hindi po kumalat at hindi po malaman ng maraming mga kababayan natin, maraming mga Filipino, kung ano ba talaga ang katauhan, kung sino ba talaga ang puon nila, ang kanilang sinusuportahan. Alam po natin na merong orchestrated moves etong mga ito. Kasi for the past several days, nakikita natin na ang dami-daming mga attempts dito sa ating Facebook page na talaga namang gusto nilang i-take down. At marami po. Lovely Granada, Cielo Magno, sino pa yung mga nawawalan po ng mga Facebook pages, talagang nire-report po nila. Ang tanong po natin, ang Facebook ba at ang Meta ginagamit na ba para sa pansariling political interest ng isang grupo lamang? Now, we are posing this question dahil mukhang nawawala na po ang plataforma ng boses ng mamamayan dito sa Pilipinas dahil gusto po nilang patahimikin. Ano ba talaga? Ano ang ginagawa ng National Bureau of Investigation at ang Department of Information, Communication and Transportation or DICT na sinasabi po natin? Ano ba? Nababagalan po ang ilang mga kababayan po natin sa mga aksyon ng NBI, ng DICT at mga iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno dahil mukhang iisang panig na lang ang napapakinggan dyan po naman sa Facebook at minsan sa algorithm po ng YouTube ay mukhang iisang panig na lang ang napapakinggan. Mabutit hindi pa po natitik down ng ating TikTok, and hopefully we will be able to revive our Facebook page, and then if not, and then we will start from the scratch once again. Nakakalungkot po mga kababayan. Nakakalungkot po mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan. Ang nangyayari po sa atin dahil pinapatahimik na po tayo, pero mukhang wala pong ginagawa. Or mabagal ang aksyon ng ating pamahalaan. Nawa naman ay mabalik po natin ang totoong boses ng Malayang Makabayang Mamamayan nang sa ganun ay malaman po ng nakakarami nating mga kababayan kung ano ang totoong nangyayari sa ating bansa. And so with that,
Maraming salamat mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan at mga kaboses ng malayang makabayang mamamayan. Continue subscribing to our Facebook or to our YouTube channel at sa ating TikTok na Boses ng Malayang Mamamayan, sa ating YouTube channel naman na Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamamayan. Huwag po nating hayaan na mangibabaw ang kasamaan ng mga makadayuhang mga kababayan natin. Huwag po nating hayaan na mamayagpag at maghari ang kasamaan at maghari ang interes ng hindi makabayang mga kababayan nating mga Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.